story about God. Yes. Okay, pero bago tayo mag-start, bini-welcome namin kayo ngayon sa aming Mercy Worldwide. So, mag-pray muna tayo. So, pag nag-pray tayo, sino yung ating kakausapin? Sino po? Si God ang kakausapin natin. So, pag kakausapin natin si God, dapat ba nakadilat ang mata natin? Hindi. Dapat higit. Okay, so, mananalangin tayo, ipipikit natin ang ating mga mata, iluyong mo natin ang ating mga ulo, at tayo ay mananalangin. So, tatawagin natin si Kuya Nimrod para mag-pray. Okay mga bata, mag-pray na tayo, okay? Okay, pikit natin yung mga mata natin, saka yuko natin yung mga ulo, okay? At saka tumahimik tayo. Manalangin tayo, Ama, namin na nasa langit, maraming pong salamat God na hinayaan po kami na makapunta dito at makita itong mga bata na nagbibigay po sa amin ng saya. Father God, I pray na ma-encourage po namin sila ngayong umaga to. At saka God, maibigay po namin yung pagmamahal namin kahit po sa maikling panahon, may pakita po namin na kami po ay nagaganap na makatulong at makapagbigay ng kasiyahan sa kanila. Father God, I pray na i-bless niyo po yung activities namin, maging successful po siya God, at saka po God, mapasaya po namin itong mga bata na to. At saka nananalangin po kami sa pagkain na isa-serve namin, may blessed God, at saka makapagbigay po ng kalakasan. And God, thank you God sa mga disciples na nandito ngayon, sa mga hearts po nila. I pray God na maging giving po kami. I pray God na may bigay po namin at mapakita namin na kami po ay nandito para po pagsilbihan sila kahit sa maikling panahon. Salamat God, we love you, we pray all these things in Jesus' name. Amen. Okay, sino marunong kumanta? Sino marunong kumanta? Gusto niyo ba kumanta? Sige, kakanta tayo ngayon. Sige, kumanta tayo. Kakantahin ko muna, pagkatapos kakantahin ko. Sasabayan niyo ako mamaya. Okay? Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Mamaya Tagalog, pero English muna tayo. So, sabi sa kanta, si Jesus loves niya yung mga batang katulad ninyo. Kahit ano man ang maging kulay mo, maging color red ka man. Tingnan nyo kapalan nyo, color red ba kayo? Color yellow ka man? Color white or color, kahit anong color ang meron ka, love ka ni Jesus. Sa kahit sa ang sulok ng mundo, ang mga bata ay love na love ni Jesus Christ. So, sasabayan niyo ako ngayon, kakanta tayo. Ready? Sing. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Okay, isa pa, kantahin natin ulit. Ready? Sing. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Yay! Sige na, kayo nga lang. Pakinggan namin kayo. Ready? Sing! Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children.
Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabait sa'kin. O, sabay kayo. Ready? Sing! Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabait sa'kin. Saba! Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabilis! Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabait sa'kin. Mabilis! Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabait sa'kin. Mabilis na mabilis na mabilis! Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Mabilis na mabilis! Ang Diyos mabait sa'kin. Ang Diyos mabait sa'kin. Hawak niya ang kamay ko. Ang Diyos mabait sa'kin. Yehey! Ay, mga bata, sino na yung mabait sa atin? Sino kuya? Sino mabait? Ano? Mabait sa akin eh! Kuya, sa ako. Ate, sino daw mabait sa atin? Diyos. Wow! Siyempre. Si God, mabait na mabait sa atin. Kayo ba? Gusto niyo din maging mabait kay God? Opo. Mga kuya at ate natin, magiging mabait din sila kay God. Sige, ngayon, sino lang gustong makinig? Na wala pa nga eh. Sino lang gustong makinig ng story about sa Bible? Sige, kilala niyo ba? Kung sino si God? Ngayon, tatawagin natin si Kuya John para magkwento sa inyo. Pero bago yan, mga bata, pero bago yan, lahat ng kamay muna itaas. Dalawang kamay, dalawa, lahat ba? Lahat. Yan. Tapos, pagbilang ko ng 3, ilalagay natin sa ating mga hita. Okay. 1, 2, 3. Nakalagay na dyan bawal ng mga lapit sa katabi. At may rules tayo. Yung rule number 1 natin, ano yung rule number 1? Tahimik. Sige nga, practice yan. Rule number 1. Gagawin natin, huwag natin sasabihin. Rule number 1. Ang rule number 2 natin, dapat nakaupo ng maayos. Pero nakita ko nun, nakaupo kayo ng maayos kasi may hirapan kayo tumayo. Okay na yan. Okay, rule number 1. Rule number 2. Ang rule number 3, pag may tanong, itataas ang kamay. So, palakpakan natin si Kuya John. Masaya ba kayo, mga bata? Okay, sino sa inyo nakakakilala kay Jesus? Galing. Ngayong umaga, ating aalamin sa Bible. Alam niyo ba yung Bible? Yung ay word ni? Okay, word ni Jesus. Doon natin malalaman sa Bible yung totoong istorya ni Jesus Christ. Okay? Ngayong umaga, pag-aralan natin yung kapanganakan ni Jesus Christ. Alam niyo bakit?
Kasi malapit na ang Pasko. Ano ba ang Pasko? Iba-iba ang sagot. Kapanganakan ni Jesus, birth ni Jesus, pero pareho lahat, tama yun. Okay? So ngayon, babasahin natin sa Bible, okay, sa Tagalog, para maintindihan ng lahat. So, exit. Okay. Kasi dapat lahat tinitignan natin sa Bible. Para alam natin kung ano eksakto na nangyayari. Okay? Pero meron tayong konting mga pictures para mas maintindihan natin. Okay? Sige, ready na ba tayo? Okay. Okay, Okay, yan, sakto. Okay, ang unang aklat ng Biblia na babasahin natin, yung storya, ay ang Lucas. Basang-basa ba? Kayo dyan, nababasa nyo? Okay, babasahin ko ha. Pakinggan yung maigi. Sabi dito, ang kapanganakan ni Jesus or ni Jesus. Sa ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod ng Galilea. Isinugo siya sa isang dalagang birhen na pinagkasundong mapangasawa ng isang lalaking nagngangalang Jose. Si Jose ay mula sa angkan ni David. At ang pangalan ng dalagang birhen ay si Maria. Ano ang pangalan ng dalagang birhen? Si Maria ay ang nanay ni Jesus. O, tignan natin. Ito daw ang nangyari. Okay? Come on, John! Medyo high-tech tayo. Yan. Nakikita nyo? Yung lalaki, yun daw yung anghel. Okay. Yung babae ay si Maria. O, ano daw ang nangyari? Tignan natin ulit sa Bible para mas malinaw. Okay? Okay, sa paglapit ng anghel ay sinabi sa kanya, binabati kita, ikaw na kinalugdan. Ang Panginoon ay kasama mo. Kapuri-puri ka sa mga kababaihan. Nang makita ni Maria ang anghel, siya ay naguluhan sa kanyang salita at pinag-isipan niya kung ano kayang uri ng bati ito. Sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito, ikaw ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ninuno. Siya ay maghahari sa kahanan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas. Sinabi ni Maria sa anghel, paano ito mangyayari? Ang mga po ay hindi nakakilala ng isang lalaki. Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, darating sa iyo ang banal na spirito at ang kapangyarihan ng katas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito ay na iyong ipapanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Narito, ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao rin ng isang anak na lalaki na kanyang katandaan. Ito ngayon, ang ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, siya ay tinatawag na bao. Ito ay sapagkat sa Diyos ay walang anumang bagay na hindi mangyayari. Okay, tignan natin maigi itong picture ulit. Ano daw ang nangyayari dito? Sabi nung binasa natin sa Bible kanina. Magkakaroon siya ng anak. Pero sabi ni Maria, paano ako magkakaroon ng anak? Wala akong asawa. Pwede ba yun? Sa tao, hindi pwede. Pero sabi sa Bible, sa Diyos, walang imposible. So, nakikita natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Ganon daw nabuo si Jesus sa tiyan ni Mary. Dahil daw, yung Spirito ni God ang siyang naglilin. Naintindihan ba natin yun? I suppose. Nakita niyo ba?
nangyayari sa buhay niya araw-araw yan? Hindi. So meron talagang hindi niya inasahan yan na nangyari sa araw niya. Pero yung pangyayari na yan ay nagdulot ng magandang balita. Gusto niyo bang malaman kung ano yung balita na yun? Okay. Kaya ipagpatuloy natin yung pagbabasa sa Bible. Kasi dapat lahat nakabase sa Bible. Kaya si Kuya Jan, maingat ako na nagtuturo sa inyo na dapat sa Bible. Okay? Kasi pag kayo lumaki, huwag kayong makinig kung sino-sino lang. Okay? Dapat lahat nakabase sa Bible. Okay? Tama ba, Limuel? Alam niyo ba na si Kuya Ivan? Saan si Kuya Ivan? Yan! Isa rin yan sa katulad ninyo na tinuturuan natin ni Ate Rose. Nasaan ba si Ate Rose? Kilala niyo si Ate Rose, di ba? Yun. Okay. Kaya, paglaki niyo, tignan niyo yun, si Ivan. Magiging ganyan din kayo. Okay ba? Okay. Okay, basahin natin ulit yung nangyari, no? Sa Lucas 2. Ipinanganak si Jesus. Nangyari ng mga araw na yon na lumabas ang isang batas mula kay Augusto Cesar na nag-uutos na dapat magtala ang buong sanlibutan. Ang pagpapatala ito ay ang unang nangyari ng si Renyo ay gobernador ng Syria. Ang lahat ay pumunta upang magpatala bawat sa isa kanyang sariling lungsod. So ano na nangyari? Kailangan doon kailangan nila magpatala. Ibig sabihin, kailangan nila magpapalista. Kung matatandaan niyo yung salita na yan ay census. Okay? Paglaki niyo, tandaan niyo yan, census. Okay, masarap ang basa ng Biblia, di ba? Okay, basahin na natin. Ano sabi dito? Okay, si Jose ay umahon din mula sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazaret patungo sa Judea. Sa dahilan siya ay kabilang sa sambahayan at angkan ni David. Siya ay umahon sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem. Siya ay umahon upang magpatala kasama si Maria na ipinagkasundo ang pangasawa niya. At kabuwanan na noon ni Maria. Nangyari, samantalang sila ay naroroon, sumapit ang araw ng kanyang kapanganak. Isinilang niya ang kanyang panganay na anak, isang lalaki, at binalot niya siya ng mga mahabang tela. Siya ay higa niya sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay tuluyan. Gusto niyo bang makita kung ano nangyari doon sa picture? Okay. Pagkatapos natin basahin, tignan natin sa picture kung ano nangyayari. Yan! Ayan na si... Nasaan si Jesus? At saka si Maria, at saka yung tatay niya si Jose, or si Joseph sa English. Okay? Masayang-masaya sila, di ba? Okay. Ngayon, tuloy na naman natin yung storya sa Bible. Okay, sa Mateo naman tayo. Ang pagdating ng mga pantas. Ano itong mga pantas? Itong mga tinatawag na wise men, mga matatalinong tao. Okay? Pagkatapos na may panganak si Jesus sa Bethlehem ng Juda, sa panahon ng paghahari ni Herodes, may dumating sa Jerusalem mula sa silangan na mga lalaking pantas sa pag-aaral ng mga bituin. Sinabi nila, saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Ito ay sapagkat nakikita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Pagkarinig nila sa hari ay tumuloy na sila sa kanilang lakad. Narito ang bituin na kanila nakita sa silangan ay nanguna sa kanila. Nanguna ito sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat sa kinaroonan ng maliit na bata. Nang makita nila yung bituin, lubos sila nagala. Okay, gusto niyo makita yung mga pantas, yung mga matatalinong tao? Okay, so dahil nangyari, merong mga matatalinong tao na sinusundan nila yung bituin. Ano yung bituin? Anong bituin sa English? Star. Okay, kaya pagka may Christmas, mayroon tayong parol. Okay? Yan ay palatandaan dahil pala sa kapanganakan ni Jesus, merong ganitong nangyayari. Okay? Mula sa malayong lugar, naglakbay itong mga tao na to para lang makita si Jesus at
sambahin si Jesus. Sino ba ang sinasamba ng tao? Sino ba? Si God. So, ibig sabihin, sinasamba si God dahil siya ay Diyos, of course, at sinasamba din natin si Jesus dahil siya ang anak ng Diyos. Okay, importante yun. Kasi maraming nagtuturo dyan sa labas na hindi daw Diyos si Jesus. Okay? Now, okay, balikan natin ulit. So, nakita niyo ba yung picture? Okay. So, yung star, saan daw siya nakatapat? Kung saan daw si Jesus ipinanganak. Okay? Makinig tayo mabuti kasi mamaya magtatanong si Ate Rose kung naiintindihan natin yung istorya ngayon. Okay? Okay. Okay. Hindi lang pala yung mga pantas. Okay? Meron din pala. Okay. Yung mga pantas, meron silang dala-dalang mga regalo. Okay? Ano yan ang mga regalo ng pantas? Unang-una, ito daw ay ginto. Galing na. Pangalawa, kamangyan. Yung ginagamit ng mga pare sa sinaunang panahon. Okay? At mira. Yun ay pabango ng mga iniligay. Okay? Yun ay malalaman natin. Paglaki nyo, malalaman nyo kung anong kahulugan nun. Merong kahulugan yun. Pero sa ngayon, inaalam na natin kung ano yung mga regalo na yun. Okay? So, gusto nyo makita? Eto. Yan. Okay? Binibigay nila ng regalo si Jesus. Okay. Okay. Merong isang last na grupo ng tao, yung huling grupo, okay, na pumunta din kay Jesus para makita siya, para i-worship, para pagsambahin din si Jesus. Okay, ito ay ang mga pastol. Ano yung pastol? Ano yung pastol? Shepherd! Tagapag-alaga ng tupa. Okay. Sa lupain ni iyon ay na mga taga-alaga ng mga tupa na malagi sa parang. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang kawan. Narito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila ay lumuhang natakot. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Okay? Narito ay ahayag sa inyo ang ebanghelyo ng malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao. Ito ay sapagkat sa araw na ito, sa lungsod ni David, ay ipapanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo na Panginoon. Ito ang palatandaan ninyo, inyong masusumpungan ang sanggol na nababalot ng mga mahabang tela at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang lumitaw ang isang karamihan ng upo ng langit na kasama ng mga anghel. Sila ay napupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos ang katas-taasan sa lupa at kapayapaan sa mga tao ay kaluguran. Nangyari, ng mga anghel ay umalis patungo sa langit, ang mga tagapag-alaga ng tupa ay nag-usap-usap. Sinabi nila sa isa't isa, pumunta tayo hanggang sa Bethlehem. Tignan natin ang nangyari na ito na nangyayari na ipinaalam sa atin ng Panginoon. Sila ay ang madaling pumunta roon. Nasusungan nila roon si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkakita nila, kanilang ipinabalita ang salitang sinabi sa kanila patungkol sa sanggol na ito. Ang lahat ng mga nakarinig ay namangha sa mga bagay sa sinabi sa kanila ng mga tagapag-alaga ng tupa. Sinarili ni Maria ang lahat ng mga salitang ito at isinalang-alang sa kanyang puso. At umalik ang mga tagapag-alaga ng tupa na niluwalhati at lupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita na pagsabi sa kanila. Okay, sino na yung huling grupo na sinasabi ng Bible? Mga pastor. Ano pangalan mo? Joan. Si Joan, palagpakan natin. Kasi talagang nakikinig siya ng mga gusto. Okay? Kaya gayahin natin si Joan. Okay? Okay, tingnan natin yung nangyari ganyan daw. Biglang merong anghel na lumabas doon sa mga pastor. At sinabi sa kanila patungkol kay Jesus. At anong nangyari? Sila ay nagmamadaling pumunta kay Jesus. At doon, sila ay
nagagalak at natutuwa. At anong ginawa nila kay Jesus? Sila ay sumbamba kay Jesus. Okay? So, yan ang istorya natin ngayong umaga. Naintindihan ba natin kung gaano ka-ganda ang nangyari sa pagpanganak kay Jesus? Okay. Okay, ngayon ay tatawagin ko si Ate Rose. Eto, si Ate Rose, para magtanong sa inyo kung natutunan niyo ba talaga yung istorya natin. Okay. Sino ang nakinig? Sige nga, tingnan nga natin kung sino yung nakinig. Ikaw! Okay. Sino ang nagpakita sa isang babae? Ano yung rule number 3 natin? Ano yung rule number 3? Di ba? Nasa ng kamay. Sige, yung una nagsabing ako. Sino nagpakita kay sa babae? Ano yun? Sino ang gustong tumulong kay ate? Ano yung ate? Ano yun? Sophia. Sige, sino ang gustong tumulong kay Sophia? Si Kuya. Ano pangalan ng Kuya 4x4? Po? Jessie? JC, sino nagpakita sa babae? Okay, mga bata, bigyan natin siya ng 5 bagsak. Ready, go! Next, 5 lang? 5 lang ba? 5. Okay, next. Ano ang pangalan? Oops, ano number 9 lang ha? Ano ang pangalan ng babae pinakitaan ng anghel? Ayan! Si Kuya yun, nakaping si ate. Ate, ano pangalan mo? Jocelyn. Ano yung pangalan niya? Maria ba? Maria ba? O, bigyan natin ko ng 5 bagsak. 5 lang. Okay. Ano ang sinabi ng anghel kay Mary kay Maria? Si ate, please, magtas ng kamay. Ate, ano pangalan mo? Ano pangalan mo muna? Maylin. O, ano? Tayo. Ano yung sabi ng anghel kay Maria? Magkakaroon siya ng anak na? Tama ba yung sabi ni Maylin? Tama ba? Opo! 5 bagsak! Hi! Next! Wait lang, mag-iingat! Dali, Kuya! Next question! Sila, ano yung sinusundan ng mga taong matatalino para makapunta sila doon kung saan ipinanganak ang anak ng Diyos. Sige, sa ate naka-blue. Ano pangalan mo ate? Si? Angela, ano yun? Between ba? Ano ang mga dalan ng mga matatalinong tao para kay Jesus? Sige ate, bigyan ng isa. Ano yun?
Sige, wait lang. Mayroon dito special eh. Sige, ano pangalan mo? Alam na. Sige, last. Diba may mga number 1? Rule number 1. Rule number 2. Rule number 1. Okay. Last, sino yung dumalaw na... Okay. Sino yung mga dumalaw na marami sila? Pumunta sila dun sa bukas. Sino sila? Mga pastors, mga lamate. Angel, ready mang bagsak para kay Angel. Ito, tingnan ko nga kung makakasasagot mo ito lahat. Lahat kayo sasagot. Ano ang pangalan ng batang pinanganak sa Bethlehem? Sabay-sabay natin sabihin. Jesus. So si Jesus ang perfectong anak ng Diyos. Na siya ang pinanganak sa Bethlehem para sa kaligtasan ng mga tao. Okay. Sino yung gutom na? Sino yung gustong magkaroon ng laruan? Pero mamaya pa yan. Kakanta muna tayo sa pangkanta. The love of Jesus, sing and marvelous. The love of Jesus, sing and marvelous. The love of Jesus, sing and marvelous. Oh, oh, wonderful. Higher, higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful. Oh, yung mga girls nga mo nakakanta, boys, quiet ah. The love, ready, sing. Good job, sing and marvelous. The love of Jesus, sing and marvelous. The love of Jesus, sing and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Boys, the love of Jesus, sing and marvelous. The love of Jesus, sing and marvelous. The love of Jesus, sing and marvelous. Oh, oh, sabay-sabay na lahat. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Okay, palakpakan namin sa sarili ninyo. Okay, Kuya Ronnie. Okay, mga bata, gusto niyo makakita ng isang presentasyon?